Ang galing! Ang galing! Ito para sa'yo mga panatla. Salamat sa pagpunta. Yongi, ibig sabihin ba nito ang Olympic gold medals ng pamilya natin na magiging dalawa? Si Ate Yongsuk siguradong makakakuha ng gold. Masaya na ako kahit bronze lang. Bunso, high school ka pa lang, kaya isipin mo na dagdag yan sa experience mo hanggang makarating ka ng Olympics. Anak, huwag niyong isipin na kailangan niyo makakuha ng mga medal na yan. Kahit anong mangyari, proud si Papa sa inyo. Yongi, magbihis ka na para makakain na tayong lahat. Okay, Ate. Hindi ako Bilisan mo, magtatagal. Bunso. Ayos. Papunta na ako dyan. Pasensya na kayo, pinapatawag ako. Ikain niyo na lang si Papa, ha? Chulsu! Ipinapatawag ka ng school counselor. Iwan ko na rin tinapay dito, ha? Tingin mo ba talaga darating sila? Nandito ang anak nila. Darating yon. Ikaw ba si Han Chulsu? Mabutit nandito ka na, maupo ka. Hoy! Chulsu, halika, maupo ka. Dito. Chulsu, bagong lipat ka lang pala dito sa school namin. Mahirap para sa'yo dahil hindi ka pa sanay. Ang totoo, sanay na ako. Hindi pa rin ba dumarating ang mga magulang mo? Huwag na kayong magkaksaya ng oras sa kanila. Hindi sila darating. Ano ba trabaho ng papa mo? Tinatakasan niya ngayon ng batas. Mahirap siguro para sa mama mo dahil mag-isa lang siya at hindi sila magkasama. Magkasama sila ng papa ko. Ang ama niya ay si Han Dal-sik, isang batikang magnanakaw ng mga Korean cultural properties. Sinasabi niya na nagnanakaw siya para protektahan ng mga artworks sa smugglers, pero siguradong binibenta rin niya ang mga ninanakaw niya. Tigil! Ba't talagang lalaking yun? Pero hindi ba nabulilyaso din siya dahil sa mga nagbabantay na aso? Ang sabi nila kaya raw ni Dal-sik makipag-usap sa mga hayop. Ang kanyang ina naman na si Chulsu ay bihasa sa pamimeke ng mga dokumento. Ang forgery expert na si Jong Gaja. Ikaw na Sa sobrang galing niya, pati ang notorious na swindler na si Park Hyang-ja, naloko niya. Ang mga labi mo, talagang napakaganda, nakakaingit. Nakikita ko sa mukha mo na talagang maswerte kang tao. Kitang-kita ko yun sa ora na maamo mong mukha. At ang pilikmata mo, parang pilikmata ng isang camel na umiinom sa Nile River. Ikaw na. Talagang nakakabatang tingnan ng pilikmata mo. Excuse me, madam. Authentic po ang dokumento. Kung gugustuhin nga raw ni Joe na palabasin na Koreano si Jesus, kaya niyang gumawa ng dokumento na magpapatunay nun. Ganon siya kagaling. Ayos na po ito. Kahit na ang mga biniktima lang ni Joe ay mga kapwa niya con artist, krimen pa din ang ginagawa niya. Walang gagalaw! Ano ka? Teka, saan sila nagpunta? Nasa tamang lugar ba tayo? Detective Park, ano kaya itong mga to? Ah? Ang mag-asawang ito. Mga eksperto sila. Sa tingin ko hindi na sila darating. Kung gano'n sila kagaling, malamang alam na nila na sinusundan natin ang anak nila. Hindi sila pupunta rito para sa isang parent-teacher meeting. Ngayon ang birthday ng nag-iisa nilang anak, si Chulso. Ganun pala. Kailangan mo ay isang tulad ko. Pag-aaruga at atensyon ang kailangan mo, hindi ba?
Nandito na siya. Tulungan mo ako! Magandang araw sa'yo, teacher. Kami nga pala mga magulang ni Chulsu. Humihingi kami ng paumanhin dahil hindi kami makakarating para kausapin kayo na personal. Tukol sa kinabukasan ng anak namin dahil may mga personal na bagay kami kailangan asikasuhin. Sana maintindihan nyo. Sa pagkakaalam namin, hindi kailanman matatanggap si Chulsu sa isang university dahil hindi naman siya mahilig sa mga libro at wala rin siyang hilig mag-aaral. Pero kami mga magulang niya, may espesyal na regalo sa kanya para hindi na niya kailangan pa mag-aral. Kaya wag na kayo mag-alala sa kung anong kainat na niya pagkatapos sa high school. At anak, ang birthday party mo ay sa Alpha Bravo Tango mamayang gabi. Tulad ng dati. Walang dapat makasunod sa'yo. Nakuha niyo po. Ngayon, pala ang birthday mo? Apa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Teacher, maraming salamat po. Pwede na po ba akong umalis ngayon? Ano ba ang hinahanap mo sa isang babae? Mga babae mas bata sa akin. Sinisiguro ko mahuhuli ko na ngayong araw ang mag-asawang yun. Halika na. Bilisan mo. Oo na, sir. Bilisan mo pa. Ay nako, ang matandang pulis na naman na yon. Makikipaghabulan ka gamit ng bulok ng kotseng yan? Tignan natin, huliin mo kung kaya mo. Habulin mo! Mag-iingat ka! Oo! Kapit, sir! Oo. Di na masama. Uy! Ay, nako! Ay! Sa tingin ko, pinaglalaroan lang tayo ng batang ito. Nakakainis na. Hoy! Busog na busog ako Grabe, eh. busog na busog ako doon. Ang sarap ng pagkain, di ba? Sobrang sarap. Salamat talaga, ate. Sa susunod, ikaw na ang manlilibre. Itigil mo yan! Itigil mo sabi! Bakit po? Mag-usap tayo, bumaba ka dyan! Ano ba kailangan mo sa akin? Nahanap ko na sila kaya itigil mo na yung kotse mo! Hoy! Sinabi lang hindi ko alam kung nasa ang mga magulang ko. Ayaw mo ba rin itigil yung kotse mo, ha? Bahala ka! Ay! Ikaw talaga na sinasabi mo. Sige ah. Aray ko! Ang binti ko! Sira ulong bata to! Ate, ayos ka lang ba? Oo, ikaw ba? Yonghi! Yonghi!
Gumising ka, Yonghi! Anak! Gumising ka! Yusok! Yonghi! Gumising ka dyan! Tulong! Tulungan niyo kami! Yumi! Tulong! Teka! Tulungan niyo kami! Yonghi! Yusok, umalis ka na dyan! Niyo kami! Tulong! Bunso! Yonghi! Lumabas ka dyan! Yonghi! Yonghi! Gumising ka, Yonghi! Yonghi, pakiusap! Gumising ka, Yonghi! Ayos ka lang ba? Yonghi, gising! Nag-enjoy ka ba? Naman. Sesi ako ba eh. Ako ang star ng club na to. Ako si Mimi. At ako naman ang hidden card, si Elsa. Maupo ka sa tabi ko, Mimi. Ikaw naman na Elsa. Pwede ka na bumalik sa kusinang pinanggalingan mo. Labas na. Hindi yun nakakatawa. Alam nyo, medyo tumaba lang ako ng konti dahil sa stress. At hindi rin magandang lagay ng kidney ko kakainom ng alak. Ay, ayoko rin sa kanya. Pamilyar ka? Nagkita na ba tayo dati sa nakaraan nating buhay? Sir naman, pinupormahan mo ba ako? Kilala ka ng marami dito. Binabayaran kami ng malaking halaga ng may-ari para lang magtrabaho dito at magpasaya ng mga customers kagaya nyo. Papuntahin mo dito yung may-ari bago ko pa dukutin yung mga mata mo. Sige na. Teka, ano to? Uy, Teka, sandali. Pwede bang wag kang pakilamera? Mas gusto mo ba ang teddy bear na yan kaysa sa akin? Mas maganda ako sa laruan ano ba? yan. Kitang-kita naman Bitaw mo yan! Dapat na bitaw mo yan! Ano ba? Pasensya na kayo ah. Ang totoo niyan, hindi talaga Mimi ang tunay kong pangalan, kundi Park Yang-hee. Ano? At ako na napakaganda at sexy na kanino nyo pa nilalait ay isa ring pulis. Saan ka pupunta, ha? Tatakas ka, ha? Ano, ha? Gusto mo tumakas? Ha? Wala kang lalabasan, nakalakang lahat ng pinto. Ay, naku, hindi ka na makakatakas. Ay, di ba sinabi ko na sa'yo wala kang mapupuntahan? Naalala na kita. Alam ko na kung saan kita nakita. Ikaw yung may Olympic gold medal sa fencing, hindi ba? Matagal na panahon na yon. 7 taon na. Pero buti naman naaalala mo pa ako. Umalis ka na kung ayaw mo sugatan ko. Yung napakaganda mong mukha. Kung magagawa mong sugatan ako ng kahit isang beses lang, pakakawalan kita. Ba't talaga sinusubukan mo ako, ha? Tama na! Aray! Bawa ka! Aray! Ba't talagang... Tama na! Aray! Tama na!
Inaaresto kita sa salang possession of illegal drugs. Pasensya na. Oh, heto. Isuot mo na. Masusunod po. Kasyang-kasya sa akin? Oh, heto. Okay. Ang sarap. Talaga? Ngayon ako naman. Teka, konting kanin Konting kanin. at laman, Damihan mo yung laman. tapos konting bawang, at syempre ang pagmamahal ko. Say masarap diba? Ano sa tingin mo? Sarap! Dapat lang ako kayang nagbalot niyan. Sana may girlfriend din akong katulad niya. Siya nga pala. Bakit ba tayo nagsasaya ngayon? Anong meron? Kasi, nahuli ko na lahat ng drug pushers na sinusundan ko mula pa ng 1 taon. Aba, Ako ang nakakuha ng 30,000 mula sa incentive ng chief dahil doon. talaga? Ayos yun. Para mo na rin siyang ninakawan nun. Huwag niyo po akong hulihin, Mr. Future Police Officer. Mabait naman po ako. Pangako po yun. Pero kukulot sa puso ko. O sige, kumain ka pa. Ikaw rin, kumain ka pa. Kamusta pa lang school mo? Ayos na ayos. Dahil palagi nandyan para sa akin ang napakaganda kong girlfriend. Chulso, talagang sobrang proud na proud ako sa'yo. Ni hindi ka nga marunong magbasa 7 years ago, di ba? Ang galing mo. Utang ko sa'yo yun. Kung hindi kita nakilala, baka isa na rin akong kriminal ngayon tulad ni Papa. Kaya nga kailangan mong maipasa yung exam kung gusto mo akong pakasalan. Para makapagsama na rin tayong dalawa. Yes, Ma'am. Itataya ko ang buhay ko dito. At mag-aaral ako mabuti. Pangako. Oo. Tama yun. Oo. Tama yun. Sigurado na bang babagsak siya? Ay, naku, Papa. Dapat sinamahan ka ni Yoki mag-celebrate ngayon. Kahit kailan talaga napakamakasali ng mga anak na babae. Pero ako para akong lalaki. Papa, 26 na si Yonghi ngayon. Hindi na siya Papa's girl na dapat sumunod sa iyo na parang isang tuta tulad ng dati. Hindi naman siya inuumaga ng ganito eh. Oh, Papa, napaka-inosente mo naman. Hindi na sa gabi pwedeng gumawa ng masamang bagay. Hoy, bakit ba kahit madaling araw kain ka ng kain, ha? Kakain ako kung kailan ko gusto at wala kang magagawa doon. Hoy, lalaki, pwede ba? Bitawan mo kami niya. Ngayon na! Minamahal ko po si Yonghi. Ano? Ano sabi mo? Payagan niyo po sana akong maging girlfriend siya. Yonghi, pinagbabanta ka ba ng lalaking ito? Hindi po, Papa. Gusto ko rin po siya. Bunso, hindi mo ba nakikilala ang lalaking yan? Muntik na tayong mamatay lahat dahil sa kanya. Pero, di ba niligtas rin naman niya ako? Yonghi, alam mo ba kung anong klaseng mga tao ang mga magulang niya, hindi ba? Ano naman? Hindi ibig sabihin nun, masamang tao rin si Chulso. Tama na. Sinasabi mo gusto mo ang lalaking yan, ha? Nasa dugo ng lalaki yan ang pagiging isang kriminal. Sigurado ako, meron siyang DNA ng isang kriminal. Papa, walang ganong klaseng DNA. Lagi mong sinasabi na kailangan ng mga kriminal ay edukasyon at hindi parusa. Ibang usapan na kapag tungkol na sa anak ko. Hindi ako makapaniwala. Paano niyo nasasabi ang bagay na yan, Papa? Kung ganon, hindi na ako papasok pa sa Police Academy. Alam mong hinahanap ko ang mga magulang ng lalaking yan. Mula po sa oras na to, wala na akong connection sa kanila. Kung mahuli niyo man po ang mga magulang ko, naniniwala ako na kailangan nila magbayad sa mga nagawa nila. Mr. Park. Mr. Park? Ang kapal ng mukha mo tawagin ako Mr. Park? Kalma ka lang. Teka, Papa. Ikaw lalaki ka. Malinaw naman sa'yo na dito sa pamilya namin lahat kami mga pulis, hindi ba? Bago mamatay ang mama namin, pulis din siya at ganun din ang fiancé ko. Yun ang tradisyon na pinagmamalaki ng pamilyang to. Naintindihan mo ba? Magpupulis din ako. Gagawin ko yung para kay Yonghi. Hoy!
Ang nag-iisang anak ng 2 batikang kriminal, gusto mo maging pulis? Pinapangako ko. Mag-aaral ako mabuti para maging isang pulis. Para payagan niyo po ako maging girlfriend. Ang anak niyong si Yoonghee. Ay nako, ang sakit ng tiyan ko. Kabisado mo ang pambansang awit, ha? O multiplication table? Ano? Ano ang English ng pulis? CSI. CSI! Nakakatawa! O sige, kapag naging pulis ka na, ha? Papayagan kita makipag-date sa anak ko. Papayag na rin ako na pakasala mo siya. Ha? CSI. Nakauwi na po ako. Ay nako, espesyal ang araw na ito. Kasama mo akong... Ginawa ko lang naman po. Ang trabaho ko tulad ng isang normal na araw. At isa pa, Chulso ang pangalan niya at siya ang boyfriend ko. Ay, nako. Sabihin mo nga ulit, Juliet. Gano'n pa ba katagal ang hihintayin mo? Mas mabilis pa yata ako magiging model kaysa maging pulis yung Romeo mo. Imposible ka maging model sa katawan mong yan. Ano? Sumusobra ka na, ha? Hoy, hindi porke superior kita sa trabaho, gaganyanin mo na ako. Mas matanda pa rin ako sa'yo! Sa tingin ko tama siya, anak. Mukhang kailangan mo nang magpapayat. Hello, sir. Hello. Good morning, Chief. Atis. Papa, hindi mo na kailangang sumaludo sa akin araw-araw. Manugang kita, pero ikaw pa din ang chief. Nasa trabaho tayo, kaya kailangan natin sundin ang protocol. Kumusta po kayo? Akala siguro ng ibang mga pulis dito, pabor para sa akin na magpahinga ako bago ang pagre-retiro ko. 1 buwan na lang po naman bago yun. Mas gugustuhin kong mahuli si Dalsik at Jogan siya. Bago man lang ako magretiro bilang isang pulis. Kung ganon, gusto niyo po magpatuloy sa paghabol sa kanila? Pwede ba yun? Siyempre naman, dahil akong chief ninyo. Talaga? Nagtitiwala ako sa'yo. Salamat, sir! Atis. Ano kayo nangyari dyan? Uy, hindi, tingnan mo to. Dali, halika dito. Nakakatakot, no? Ano daw sabi ng mga pulis? Bandaron. Sino may gumawa niya? Nakakatakot naman. Hindi kayo pwede dumaan dito. Nangyayari dito? Umikot na lang kayo. Malamang bago ka lang dito sa division namin. Hindi mo ba kami nakikilala? Hindi. Patingin ng mga ID nyo. Ang cute mo naman! Masasabi kong tinuruan ka nila mabuti, Rookie. Detective! Sige po. Sa totoo lang, cute siya. Ate. Uy, kamusta? Bakit sa division namin ng forensic team ng headquarters, ate? Dahil hindi na lang ito isang single murder case. Serial murder na ba to? Maraming katulad na kaso ang nangyayari sa buong Seoul nitong nakarang buwan. Pinapasok nila ang bahay ng mga mayayamang single na babae. Nanakawan at pagsasamantalahan nila ang mga ito. Pagkatapos ipapatayin. Lumalabas din sa ebidensya, may posibilidad na maraming suspect ang sangkot sa kasong to. I-check nyo ang lahat ng CCTV sa area sa loob ng 100-meter radius. Sigurado akong sira ang lahat ng yun.
Kailangan kong bumipas na to. Kawawa naman ang anak ko. Pinalaki ko siyang parang prinsipe tapos ngayon parang na lang siya isang alipin. Hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho at sa pag-aaral. Ang buong akala ko mapapagod rin siya at susuko na lang. Pero 7 taon nang lumipas. Namana yata niya sa papa niya pagiging matyaga eh. Hindi lang yun ang namanan niya. Naipasa rin niya ang exam niya nung nakaraan. Tulad ng mama niya, hindi lang siya isang magandang lalaki, matalino at may utak rin siya. Halika na. Ang alagad ng batas ay kinakailangan. Chulso, alam mo ba kung ano ito? Tingnan mo ang pakpak nito. Parang gusto niyang lumipad. Halika na at subukan mo. Broom! Broom! Sakyan mo na to hanggang sa kalawakan. Tingnan mo ang pinto nito. Napakaganda. Sa'yo na ito, anak. Anak, hulaan mo kung anong regalo ko. Ito ang huling suit na ginawa ng Italian designer na si Archibald Don Giovanni. Nagkakahalaga ito ng $150,000. Talagang bagay na bagay ito sa iyo habang nagmamaneho ka ng sports car. Hindi niyo po ba talaga naiintindihan ang sitwasyon ko? Hindi niyo na po mababago ang isip ko kahit kailan. Pasensya na pero ayokong gumamit ng kahit anong bagay na nanggaling sa perang ninakaw niyo naman. Anak, kahit kailan hindi ka magiging pulis. Mali kayo. Sigurado magiging pulis din ako. Kung ayaw niyo ako mismo ang humuli sa inyo, sumuko na kayo ngayon. Ano sabi mo? Nagagawa mong sabihan kami ng ganyan dahil lang sa isang babae? Kaya nga sabi ko, sumuko na kayo bago pa umabot sa ganun. Alam mo, magre-retiro na ako matapos ang 3 dekada ng pagiging pulis. Maganda ang naging buhay ko pero may mga pagsisisi ako. Ang totoo, sa loob ng mahabang panahon hindi ko man lang nagawang hulihin ang mga magulang mo. Nagkita kami kanina. Pinapasok ko sila. Alam nating pareho na hindi nila gagawin yon. Hindi sila susuko sa amin. Ang tanging tao na makapagpapasuko sa kanila ay ikaw. Kapag naging pulis ka na. Kaya mo bang hulihin ang mga magulang ko? Ano po, sir? Alam kong magiging mahirap yon para sa'yo. Pero kung tutulungan mo ako, hindi na ako tututol sa inyo ng anak ko. Ngayong taon, ipapasa ko po ang exam. Kapag naging pulis na po ako, mapipilitan na silang sumuko ng bukal sa loob nila. Nasisiraan ka na ba? Alam mo ba kung ano ang hiniling ko? Ang mahuli ko sila gamit ang sarili kong mga kamay. At ang hindi ka makapasa sa exam mo kahit na kailan. Ay. Siguraduhin mo munang nakapagpahinga ka na bago ka mag-exam.
Nakahiga na ako ngayon at nagpapahinga. Huwag ka na mag-alala. Di bale, 1 linggo na lang naman. Pwede ba matulog ka nga muna? At bakit ang cute mo tignan habang nag-aaral ka, ha? Masama ang kutob ko. Kapag hindi natin siya pinigilan, sigurado magkakaroon ng isang pulis sa ating pamilya. Kilala mo ba si Lily Jailey? Lee Jailey. Si Mrs. Jailey. Hindi ko siya kilala. Wisit ka talaga? Lily Jailey. Ang kaaway na kaaway natin ay kakampi natin. Wala ka talagang alam. Pasensya na. Bye, Mama! Bye, anak. Susundin ka ni Mama mamaya, ha? Okay? Nasaan ba ang sarili mo sa sakyan? Hindi ba't meron ka naman? Naisip ko lang na sumabay sa'yo para makipag-usap. Tungkol saan? Galit ka ba sa akin nitong mga nakarang araw? Nagdadrive ako. Mamaya na tayo mag-usap. Di mo man lang ako hinayaang magsalita. Sumasakit ang ulo ko sa kaisip sa promotion ko. Akala mo ba ikaw lang? Alam mo ba, bukod sa paghihintay ng promotion sa trabaho, mag-isa ko inaalagaan si Sammy. Eh di mag-resign ka na. Huwag ka na magtrabaho kung nagrereklamo ka. Gusto kong tulungan natin ang isa't isa. Tulad na ginagawa natin dati nung wala pa tayong anak. Ano bang problema mo, ha? Hindi mo ba naintindihan kung gaano ka-importante sa akin ito? Ang ano? Sinabi ko na sa'yo, para sa iba ang kalangitan, ang hangganan ng mga pangarap nila. Pero para sa akin, ang kalawakan yun. Eh di sana nag-astronaut ka na lang at hindi nag-iisang pulis. Nababaliw ka na ba talagang babae ka? Ang sinasabi ko ay tungkol sa promotion ko. Walang napopromote na walang kapalit. Kailangan mo magpalakas sa mga nakatataas sa'yo. Kailangan mo sundin ang mga inuutos nila at gawin nyo na walang pagdadalawang isip. Hindi mo ba naintindihan ang mga sinasabi ko? Kumpirmado na ng bababayang asawa ni Park Yong. Diba? Tama ako. Ibang klase siya. Paano ako nagkagusto sa taong yun? Gusto nga pati ng kalawakan? Kalokohan. Teka. Hi. Huh? Hindi ba't kayo si... Okay. Ang totoo niyan kahit kailan. Hindi ko pa siya nakikita. Ay, ano ka ba? Sa tingin mo ba pupunta ako dito nang walang ebidensya na nagtrabaho siya dito? Pero sinabi ko na nga sa'yo. Ayaw mo magsalita, oh! Etong ebidensya! Ano? Natatanda ko. Ganyan! Yan ang gusto ko marinig. Natatanda ko na. Gusto kong ibigay mo sa akin ang listahan ng mga kliyente niya. Ngayon na! Bilisan mo! Hindi ko pwedeng gawin yun. Masisira ang negosyo ko pag nagkataon. Gusto mo masaktan ulit? Ha? Okay. Okay, sige. Kukunin ko na. Kukunin ko na. Bilisan mo! Ah, Rookie. Salamat pala sa paghatid mo sa akin dito. Pwede ka nang bumalik sa pwesto mo. Sige po. Ay, Rookie Mingo! Wala ka nakita, okay? Opo. Ingat ka! Ang cute niya. Ay, ang bagal! Bakit ang tagal niyang bumalik? Nagugutom na ako. Lagot talaga siya sa akin. Ganda, baka gusto mong bumili ng puto. Wala pa kasi akong benta. Baka ikaw ng buena mano ko, ganda.
Tinawag niyo akong ganda? May iba ka pa bang nakikitang maganda dito? Hindi ba't ikaw lang naman? Manang, siguro pagod na pagod kayo sa kakalako ng puto. Hindi bale. Pagbalik ng boss dito, bibilhin ko ang lahat ng tinda nyo. At pagkatapos kakainin ko po lahat. Pangako yan. Talaga. Siyempre naman po. Sarap nito, Manang. Teka nga, ang eksenang ito, hindi po ba parang nasa isang fairy tale? Ikaw ang evil queen, at ako naman ang magandang si Snow White. At ang kinakain kong ito ngayon ay poisoned apple. Basta nagutom siya. Kahit ano yata ibigay mo, kakainin niya. Ay, ang taba ng babaeng ito. Tingnan mo, ang laki ng tiyan niya, oh. Oh. Ah! Chulso! Yunghi! Ano ginagawa mo rito? Naka-lunch break kasi ako ngayon. Malapit lang kasi dito yung crime scene namin. Ikaw, anong ginagawa mo rito? May pupuntahan akong lecture. Malapit lang sa lugar na to, kaya napadaan ako. Oo. Siya ang boyfriend ko. Siya ang boss ko. Nice to meet you. Kukuha ka ba ng police exam? Oo. Kung ganun, pwede tayo maging magkatrabaho. Galingan mo, ha? Nag-lunch ka na ba? Oo. Pasensya na, pero baka malita ko. Ayos lang. Sige, tatawagan na lang kita. Ingat ka. Akala ko ba ang sabi mo sa akin, ayaw mong arestuhin ng mga magulang mo? Kung tutusin, hindi naman ako ang aaresto sa kanila. Bibigyan ko lang ng intel kung saan sila matatagpuan. Eh bakit nagbago yung isip mo? 4 na araw na lang, exam ko na. Alam kong pipigilan ako ng mga magulang ko na makapasa sa police exam. Ipanaya ako ng buhay ko sa exam na to. Mahalaga to sa akin. Nagtatago ang papa ko sa ilalim ng Golden Buddha sa 3rd floor ng building na yan. Sa oras na umalis na ang lahat ng tao, tsaka siya lalabas sa pinagtataguan niya. Umanda ka Ito na ang na. pagkakataon mo. Papunta na siya dyan. Alam mo nang dapat mong gawin, ha? Ayos. Nasaan siya? Ay! Anong? Sino nandyan? Oh! Handasik! Arestado ka! Bakit hawak mo yung Golden Buddha? Nanakawin mo. Oh! Oh! Sumama ka sa akin ngayon. Rico! Ano to? Papa? Handasik! Anong ibig sabihin nito? Handasik! Sumasakit ang ulo ko! Hoy! Ano ba? Kayong tatlo! Huwag kayong masyado malikot. Isang maling galaw nyo lang, sigurado sasakmalin kayo ng mga alaga ko.
Pwede ba tigilan mo na yan? Bakit mo ba kami dinala dito, ha? Detective Park at kayong dalawa, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nalalapit ng police exam ni Chulso. Hindi ba kayo nag-aalala sa magiging resulta nun? Sa pagkakaintindi namin, ayaw nyo rin naman na makapasa siya sa exam na yon. Hindi rin naman makakapasa sa police exam ang mokong na yun, kaya bakit kami mag-aalala? Sandali. Tinawag mong mokong ang anak ko? O ikaw, Tabachoy, huwag mong matawag-tawag na gano'n na anak ko. Maliwanag ba? Tabachoy, baka gusto mong sipahin ko ngayon din ang pagmumukha mo, tanda! Ano ka ba, Yusok? Alam nyo naman, naipasa ni Chulso ang huling exam niya, hindi ba? Detective Yongmi, naalala mo ba yung computer virus sa headquarters nyo 6 na buwan nang nakaraan? Inilagay ko ang virus na yon para ibahin ang resulta ng exam ni Chulsu. Pasado. Ano ba talaga ang gusto niyong dalawa? Alam namin mag-asawa. Naatat na atat ka nang hulihin kami mag-asawa. Pero kung makapapasa si Chulso sa police exam, mapipilitan tayo maging balayang isa't isa. Hindi lang yon, Detective Yongmi. Kung magiging magkapamilya tayo, hindi ba malaking problema yon para sa promotion ng asawa mo? Damay na rin ang promotion mo, Tabatchoy. Ba't kaya ano pa bang mas mahalaga? Ang hulihin kami mag-asawa o ang mapigilan si Chulso sa pagiging pulis? Sa pagkakataong ito, magkakampi muna tayo. Kailangan mapigilan ng pamilya niyo ang pagpapulis ni Chulso. At ganun din ang gagawin namin. Tayo ang team pigilan si Chulso. Nakakatawa yun, honey. Tayo ang team pigilan si Chulso. Ay, bisit! Sino? Ano sa tingin niyo? Ang totoo, ayoko rin naman talaga maging pulis si Chulso. Nalulungkot ako para kay Yonghi. Sana lang maintindihan niyang ito ang makakabuti para sa kanya. Ay. Sa wakas, bukas na ang exam mo. Gawin mo ang best mo, Chulso. Para maipasa mo ang police exam ngayong taon. Kayang-kaya mo yan. Pangako, hindi na ako papalpak ngayon. Lika nga. Tiwala ako sa'yo, Han Chulso. Dapat matulog ako ng maaga. Kailangan. Sapat na pahinga. Walang hiya ka talaga! Malilintikan ka sa akin ang kapal Sawang-sawa na ako sa'yo! Ayoko na makita yung pagbumukha mo! At ikaw pa ang may Huwag na huwag mo akong tatawagan, ha? Maliwanag! Bumalik ka dito! Ayoko na sa'yo! Bahala ka sa buhay mo! Huwag mo akong iwanan! Bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Ano ba naman? Pwede ba, miss? Magpatulog ka naman! Bakit ka ba nakaialam, ha? Pasensya na! Pero baka naman pwede kang umiyak sa ibang lugar. Yan! Ganyan! Ganyan na ganyan ang ex-boyfriend ko! Ganyan na ganyan ang mga sinasabi niya sa akin! Bumaba ka rito! Mama! Sir, pasensya ka na. Oo na, sige na, miss. Tumigil ka na. Hello? 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 Hoy! Hoy, para sa'yo to! Salamat, officer! Ay, istorbo sa nagpapahinga lasing gerang yun.
oras lang. Matutulog na ako. Ay, mag-relax na tayo. Ano ba? Tigilan mo nga ako. Ayos lang Sinabi na ayoko eh. Bitawan mo ako. Ay, Papakita ka sa akin. Gusto mo rin naman ako, di ba? Nang grabe, bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Ano ka ba? Huwag ka nang kumilas. pwede ba tumahimik kayo? Sinabi na ayoko eh. Ano ba naman? May kumakatok ata. Huwag mo pansinin. Mas malala pa sa akin yan dati. Pwede ba magmutan na lang kayo? Ang ingay niyo eh. Ano ba yan? Pasensya ka na, pero hindi siya nagpapadala sa Mumurahing Motel. Five-star hotel lang ang gusto ko. Narinig mo? Ayos. Makakatulog pa rin ako. Sapat na. Ang 2 oras sa akin. Sapat na yun. Ano? Ay, ano ba yan? Kainis! Anak, pasensya ka na. Nag-i-enjoy si Papa. Bakit ba ngayon pa nangyari sa akin to? Teka bata, nasan ba ang ID mo? May natanggap kasi kaming reklamo na may naganap na nakawan sa lugar na to kamakailan lang. Kaya nag-iimbestiga kami. Eight 19892. Hanchusu, pakicheck nga. Pakibilisan nyo lang, sir. May importante kasi ako exam ngayon. Siya nga. Huli ka! Ano po ba kasalanan ko? Suspect ka sa mga nakawan sa naganap na lugar na to! Hindi totoo yan! Hindi ako magnanakaw, sir! Malate na ako sa exam ko. Importante yun sa Huwag kang akin! masyado marami sa chat. Doon ka na lang sa estasyon magpaliwanag. Sandali, sir. Mabilis lang ba matatapos ang gagawin natin sa station? Siyempre. Yun, kung makikipagtulungan siya sa amin. Ay, ano ba naman to? Malas talaga. Naku, may na-aksidente doon! Nasaan? Aksidente? Hoy! May tumatakas siya! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Pigilan mo siya! Oh. Ay, ang bilis niya! Takal pa talaga yung batang nun! Mama, Papa! Kahit anong gawin niyo, makakapasa ako sa exam! Hindi niyo ako mapipigilan! Ay, naku naman! O sige. Yeah! Paano niyo nagawa yun? Huwag niyo kailangan makatakas! Ito na, habol natin!
Ay! Miss Youngsuk, pagod po ako sa pagtakbo. Hayaan niyo na po sana ako. Pero Chulso, alam mo naman na hindi namin pwedeng hayaan na maging pulis ka, di ba? Kailangan ko tong gawin para kay Yunghee. Ayoko siyang biguin, hindi ko yung kayang gawin sa kanya. Kailangan mo muna dumaan sa akin. Aalis na po ako. Hay! Dito ka lang! Ano, tatakas ka? Ate! Huwag mo ko tawagin, ate! Hay! Ay! Hay! Ay! Hay! Hay! Ano? Ha? Hay! Ano? Susuntukin mo ako? Sige nga, subukan mo nga. Sige! Usap! Hayaan niyo lang ako makapag-exam! Hindi ka nga pwede mag-exam! Ah! Hoy! Ay! Ano ginagawa mo? Hoy! Hindi yan ako! Aray ko, ang ulo ko. Teka. Sandali, nasan ba ako? Buhay pa ba ako? Hoy! Abot pa! Abot pa ako! Teka lang! Papasukin mo ako! Sandali lang! Sandali! Uy! Ano ba yan? Good morning. Baho. Bakit ka na nakagano? Lahat palabasin mo siya. Yata, baho niya. Excuse me. Excuse me. Yata, naligo to eh. Oh! Ano? Ano yun? Yan kasi ang upuan ko. Pero ito ang seat number ko eh. Hindi, tignan mo to. Tama, di ba? Ano? Oh. Nasaan ang upuan ko? Oh. I love you. Excuse me ha. Nandito ka ba para sa exam? Kasi kung hindi, doon ang exit sa may kaliwa. May restroom din doon. Dapat siguro maligo ka muna bago ka maging pulis. Medyo umaaling-asong amoy mo dito eh. Nakakaya sa iba. Ano pang hinihintay mo? Sige na, lumabas ka na. Maiintindihan ko kung mga magulang niya ang gagawa ng ganito. Pero paano niyo ito nagawa sa akin? Hindi kami makakapagod na maging asawa mong magnanakaw na yun. Yunghee, nakalimutan mo na ba kung paano sinira ni Chuso pagkakataon ko sa Olympics? Pwede ba tigilan mo ng pagsisi mo sa kanya dahil doon? Hindi mo dapat dinadahilan na naging injury mo kaya ka natalo. Dahil ang totoo kaya ka natalo nun ay dahil na rin sa sarili mong kayabangan, hindi ba? Hoy! Ulitin mo nga sinabi mo! At ikaw, ate, puro na lang ang promotion ng asawa mong iniisip mo. Kaya huwag kang magsalita ng parang may pakialam ka sa akin. Sige. Kung magiging makasarili kayo, ganun na rin ang gagawin ko. Hoy! Hoy! Bakit wala kang dalang payong ha? Tingnan mo, basang-basa ka na. Ano ka ba naman, bata ka? Ako naman. Ang kasintahan at ang asawa, magkaiba. Alam kong nagagalit ka sa amin ngayon, pero pagdating ng araw,
Pasasalamatan mo rin kami, lalo na kapag nag-asawa ka ng matinong lalaki. Hindi anak ng mga kriminal. Hoy, Yonghe! Yonghe! Hoy, hoy! Teka. Yonghe! Saan ka pupunta? Gabing-gabi na, umuulan pa! Magsasama na kami ni Chulso. Huwag kayong mag-alala, Papa. Hindi ko ipagkakait ang magiging apo niyo. Ganon? Gusto mo talaga magkaanak sa magdanakaw na yon? Tingin niyo po ba talaga mas mabuti kayong tao kaysa sa kanya? Ikinahihiya ko. Nakabilang ako sa pamilyang to. Lalo niyo lang pinadali ang pag-alis ko. Grabe naman, Sa bumalik ka po kayo sa mga bahay niyo. Detective! Sino kayong gagawa? Pararin niyo siya. Tumabi kayo. Ano nagawa niya? Mayroong may pinatay sa loob eh. Detective. Siya na ang pang-5 biktima. Nangyari ang krimen bandang 12:00 na madaling araw. Sira na naman ba mga CCTV sa paligid ng lugar na to? Mas nagiging bayolente ang mga krimen habang tumatagal. Hindi lang nila ginahasang biktima. Pinagsasaksak din nila to. Anong trabaho niya? Plastic surgery coordinator. At nagtatrabaho din siya bilang GRO sa isang kilalang bar sa Red Light District. Excuse me, sir. Meron pong development. Ano yun? Yonghi, alam mo nag-aalala si Papa sa'yo. Umuwi ka na sa bahay. Nasa trabaho tayo, detective. Totoo bang nagsasama na kayo ng lintik na Chulso na yun? Baka nakakalimutan mong mas mataas ang ranggo ko sa'yo dito. Sabihin niyo kay Papa, aalis na ako sa trabaho pagkatapos ng kasong to. Magsasama kami ni Chulso at gagawin ko ang kahit na anong gusto ko. Oo, Uncle. Kumusta ka na? May magandang balita ba sa akin? Alam mo namang lagi maganda balita ko. Hindi ako nagbibigay ng mga pipitsuging trabaho. Aba,
mukhang malaking trabaho yan, Uncle. Sayang naman dahil may inaasikaso ko tungkol sa anak ko ngayon. Panalampasin mo ba ang 3 painting ni Kim Hondo na ipinupuslit ngayon papuntang Hong Kong? Mangyayari ang palitan sa gitna ng dagat malapit sa Hong Kong. Ang presyo, $1 million kada painting. Hindi na masama yan, Uncle. Sige, asahan mo ko. Teka, wala naman tao rito. Anak, naisahan mo si Papa dun Manang-mana ka talaga sa akin. Nagkakamali kayo. Dadalhin ko na kayo ngayon sa kulungan, Papa. Nababaliw ka na ba? Ipakukulong mo sarili mo, Ama? Huwag na nga kayo magmalinis dyan. Alam niyo ba kung anong ginawa niyo sa akin? Wala kang galang! Paano mo nagagawang sipain ng papa mo? Wala kang utang na loob. Diyos ko. Ang likod ko. Kumikirot. Talo na ako, anak. Sige na, hulihin mo na ako. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na, anak, ha? Anak nga kita. Sandali! Chulso! Anong ginagawa mo? Mr. Park, hindi ba ang sabi niyo papayagan niyo akong pakasalan si Yoonghee kapag dinala ko sa inyo ang mga magulang ko? Ngayon, hayaan niyo po akong pakasalan ng anak niyo. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Mga magulang mo sila. Hindi mo sila dapat tinatrato ng ganyan na parang hayop. Pakawalan mo sila. Hindi ako nagbibiro. Huwag kang makialam. Ayan na sila. Ang 2 pinaka-aasa mong mga kriminal. Ibigay mo sa akin ang anak niyo at ibibigay ko sa inyo mga magulang ko. Hindi ba patas lang naman yun para sa ating 2? Hindi ba? Hoy! Ako to sa ako! Ako nga! Tapos na tayong 2. Kahit pa pumayag ang papa ko, hindi ko na gustong makasama ka. Paano mo nagawang ipagpalit ang mga magulang mo para lang sa akin? Itigil na natin to. Maghiwalay na tayo. Ayoko na rin naman makasama ka. Ayoko nang makasama ka. O kahit na sino sa inyo! Gawin niyo ang kahit na anong gusto niyo gawin sa kanila. Hoy! Ako dito! Hoy! Ay! Ano ba naman to? Papa, hindi makapagsalita ang 2 to dahil sa mga busal nila. Teka, ano ka ba?
Tatawagin din na lahat ng aso sa lugar na to para makatakas sila. Hayaan mo sila. Papa, nire-respeto ko po ang lahat ng desisyon nyo. Kahit ano pa yan. Bata pa lang ako hanggang ngayon. Kayo na ang hinahangaan ko. Kaya niyo yan. Ay, yeah. Mabigat sa loob ko. Ang arestuhin kayong dalawa ng walang kalaban-laban. Nakapagdesisyon na ako. Dahil naghiwalay na ang mga bata, hahayaan ko muna kayong makatakas ngayon. Pero, paglabas nyo sa bahay nito, babalik ulit ako sa paghabol sa inyo na parang isang baliw. Problema rin natin ng mga reporters. Sa kasalukuyan, 5 babae na ang biktima ng mga suspect. Dapat mag-ingat din tayo na hindi ito lumabas sa balita kahit na ano mangyari. At kung sakali, maaaring magtago ang mga suspect at kasabay nun, sirain ang lahat ng mga ebidensya. Ang ibig mo sabihin, hindi nyo kayang hulihin ang mga kriminal na ito? Hindi, sir. Ang gusto ko lang naman pong sabihin, kaya naming hulihin ang mga kriminal na to. Kailangan lang po namin ng sapat na oras para isagawa ang plano. Detective Park, pakidiscuss ang plano. Yonghi. Kasalukuyan naming iniimbestigahan ang lahat ng CCTV sa paligid ng bahay ng mga biktima. Tinitignan namin ang posibilidad na baka nakuna ng video ang mga suspect. Higit sa lahat, ayon sa lead namin, maaaring sangkot sa kasong to ang isang confidential hostess club. Magsasagawa kami ng undercover operation para tuluyang imbestigahan ang kasong to. Anong ginagawa mo? Nagulat lang ako. Saan naman? Napaka-boring pala ng mga gantong party. Kung ganon, hayaan mo akong gawin tong exciting. Ano akala niya sa sarili niya? Normal lang na nag-aaway ang mga magkasintahan. Madalas mangyari yun. Ano? Sinabi sa akin ng ate mo. Sa tagal ng relasyon naming dalawa, sinubukan namin na wagsaktan ng isa't isa. Pag kasi nag-aaway kami, lahat ng tao sa paligid namin masaya. Maliban lang sa aming dalawa. Talaga palang mahal mo ang kasintahan mo. Marami siyang sinakripisyo para sa akin. Basta sumama ka na lang. Pero hindi pa ako handa sa mga bagay na ganito. Basta magtiwala ka lang sa akin, hindi kita pababayaan. Hindi pa ako nakakaranas umarte sa kahit anong place sa buong buhay ko. Kasama to sa trabaho mo, kaya nga galingan mo ha. Maliwanag, Rookie. Yan.
At syempre, ang pagmamahal ko. Say masarap, diba? Ano sa tingin mo? Masarap! Dapat lang, ako nagbalot yan eh. Nasaan siya? Ang phone ko. Ang isang ito. Hello, ma'am. Kayo po ba si Park Yung-hee? Oo. Delivery po. Salamat po. Walang naman. Ganon pala nangyari. Nagkunwari ako at napaniwala mo papa mo. Talagang nga mag-ama kayo, dalawa. Tama po. Kaya nga bigyan niyo na rin ako ng trabaho, Uncle. Kailangan ko rin naman mabuhay. Walang problema sa akin yun. Pero hindi ba matagal mo ng ambisyon na maging isang pulis? Pwede ba huwag niyong banggitin yan? Bibigyan niyo ba ako ng trabaho o hindi? Nakakatuwa kang bata. Unang trabaho mo to, kaya bibigyan kita ng madali-daling assignment. Pumunta ka sa isang secret hostess club sa Seoul kung saan nagpupunta ang mga mayayaman para magsunog ng pera. Hi, Byron. Mabalik ka. Hello, Rose. I-verify mo ang ID ng lahat ng lalaking makukunan nila ng video ngayong gabi. Okay, Detective Park. Pagdating mo sa club, hanapin mo kaagad ang lalaking yumaman sa pagiging real estate broker. At siguraduhin mo makukuha mo suot niyang kwintas. Ang estupidong lalaking yon, hindi niya alam na ang nakasabit sa leeg niya ay ninakaw na kwintas ni Leonardo da Vinci. Hello! Hello sa inyo lahat! Ako magiging host nyo para sa napakagandang gabing ito! Si Charlie Kim! Wow! Tignan nyo naman ang mga angels natin. Ito na ang pinakahihintay ninyo. Oras na para mamili kayo ng inyong personal angel! Tignan nyo mabuti kung sino na pipisil ninyo. Dahil sa ilang sandali lang, mag-uumpisa na tayo sa bidding para sa ating naggagandahang angels. Una sa listahan, walang iba kundi si Jessica! Oh, tignan niyo siya! 34, 24, 34! Tumulong ka sa pool, Jessica!
Talo na! Talo na! Talo na! Oh yes, sexy baby! Susunod naman ang ating number 2, si Curie! Talaga bang puro babae at pera lang ang mga nasa utak ng mga lalaki? Ay, ang ganda ng katawan niya. Yung mga lalaki ang tignan mo, hindi yung mga babae. Ah. Oh, teka nga. Iruwan mo ng konti ang camera 2. Okay. Chunso? 9! Ang ace ng gabing ito, walang iba kundi si Mimi! 24 years old lang siya. 34. Siya ang pinakapaborito ng lahat ngayong gabi, mga kaibigan. Talagang napakagaling gumiling ni Mimi, hindi ba? Ngayon naman, si Miss Number 10! Teka. Sandali. Nasaan na si Miss Number 10? May Dabiana dyan. Malambot ang puso at katawan, nandito! Si Elsa! Palagpakan po natin siya, mga kaibigan! Ngayon, sino ba magtatabalon si Elsa? Elsa talaga! Ngayong oras na para tignan ang mga big kaibigan. Tignan ninyo, patuloy pa rin tumataas ang presyo ni Mimi, samantalang si Elsa ay nananatili pa rin zero. Pag nagpatuloy to, baka mapilitan akong magbigay ng $1,000 sa sino man kukuha sa kanya. Ano? Nagbibiro lang ako, mga kaibigan. Wala ba sa inyo may gusto kay Elsa? Ano? Abatay ka, sandali. Nako, 10 para kay Elsa! Sino matapang na lalaking yon? Bilangin natin. 5, 4, 3, 2, 1, sold! Okay, nasa siya? Ayun pala siya. Sa wakas nakakuha na rin ang boyfriend si Elsa at matindi pala siyang humalik. Nasa $10,000 na ngayon ang presyo ni Mimi. Meron ba bang gusto mag-bid para sa magandang angel natin? Huwag maihiya mag-bid kung gusto nyo mapasa inyo si Mimi. Aba, meron tayong $15,000. Yan ang pinakamataas ngayong araw. Record breaking. Huwag kang makialam. Isa itong operasyon. Umalis ka rito kung di mo kaya makipagsabayan. 5, 4, 3, 2, 40! May lalaban ba sa bid na to? Ano, 50? Napakainit talaga ng gabing ito! $60,000! $60,000 para kay Mimi! Ano, wala na ba tataas sa 60,000? Wala na ba? 5, 4, 3, 2, sold for $60,000! Nasa na Prince Charming ni Mimi? At ang Prince Charming ko rin, nasa na? Kunin mo na si Mimi at huwag mong kalimutan bigyan siya ng matamis na halik. Halik! 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 Halikan mo na! Halik! Halik! Halikan mo na! Huwag ka na mahiya! Halikan mo! Ayan! Oh, talagang napakainit ng gabi, mga kaibigan. Talaga naman, oo.
Okay, congratulations sa pagkapanalo ng team natin ngayong gabi. Yes! Ayos! Ngayong gabi, iinom tayo hanggang malasing. At kung sino man sa inyo ang hindi inom, sisipain ko palabas ng lugar na ito. Para sa team. Yeah! Nakakainis na O para sa team. Inom lang tayo. Sige, kumain na kayo. Tara, sige. Yeah. Ingay talaga. Hoy! Pwede ba? Tumahimik nga kayo. May narinig ba kayo nagsalita? Ako yun, Captain. Sabi ko, tumahimik kayo. Ay, grabe. Kung alam nyo lang, sobrang bigat ang pakiramdam ko ngayon. Ay, sinayang at tinapong ko lang ang 7 taon ng buhay ko. Tapos iniwanan ako ng babaeng mahal ko. Bakit biglang dumilim dito? At ano ba itong nakakainis na bagay sa likod ko? Ano ba to? Unan? Hello, Unan. Uminom tayo. Grabe, nakita niyo ba yung nangyari? Yun ang tinatawag na fight of the century! Napaka-brutal talaga ng mga kabataan ngayon! Hindi ako sinabi mo pa! Suntok lang magpaliwanag. Ilang suntok lang naman yun, sir. Sabi, tumubig kayo. Bakit ba wala pa dito ang ambulansya? Naku, kawawa naman ang mga batang ito. Paano ba naman kasi kayo nabugbog ng isang tao? Nakakahiya kayo. Ayos ka lang ba, ha? Ikaw, ano? Ha? Ay. Sa tingin niyo ba pwede kong hilingin na makulong ako ng 10 taon? Parang kailangan ko muna talagang ayusin ang sarili ko. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko sa buhay ko ngayon. Nawala na ang kaisa-isa kong ambisyon. At ang pinakamasakit, pinagpalit na ako ng babaeng mahal ko. Sa totoo lang, hindi ko na nga maalala kung sino ako. Ay, sino ba talaga ako? Minsan iniisip ko kung ano bang pangarap ng mga magulang ko sa akin. Siguro hindi ko na yun malalaman kahit kailan. Ay. Tulog ka na. Honey, dapat ba sumuko na tayo? Ngayon pa ba? Matapos tayong pakawalan na lang ni Detective Park, gusto mo sumuko ulit tayo? Hindi ko na kayang ipahiya ang sarili ko ng ganon. Huwag na tayo maging makasarili. Yan ang dahilan kung bakit nagkaganyan ng anak mo. Magtago muna tayo. Hindi tayo magpapakita ng ilang taon kay Chulso o kahit na kanino. Wala nang kakayahan si Detective Park na hulihin tayo kapag retirado na siya. At ang anak natin. Tadhana nang bahala sa kanya. Kung hindi natin siya matutulungan, mas mabuti pang wag na tayong makialam. Asya nga pala, bago tayo magtago, hindi ba dapat tayo magpasalamat sa pamilya ni Detective Park dahil hinayaan nila tayo makatakas? Pwede. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na mahuhuli ko rin kayo? Yung seaside room ang gusto ko. Ito na ang pinakamagandang retirement gift na matatanggap ko. Kayong dalawa, bantayan niyo ang kalsada. Kayo naman, doon kayo sa pinto. Sige po. Aminin ko, magaling kayong mag-asawa. Kaya nga, sulitin niyo na yan. Dahil malapit na kayong mabulok sa bilangguan. Tigil! Magpapaliwanag ako.
Patawarin niyo po ako, Papa. Patawarin? Ang kapal ng mukha mong lokohin ng anak ko. Pinagkatiwalahan kita. At ikaw, pag nakita pa kita sa opisina, papatayin kita. Sige po. O ikaw, kung mahal mo ang babaeng yun, makipaghiwalay ka na sa anak ko. Ngayon din. Hindi po. Pero, kung pagkakamali lamang ito, kalimutan mo na nangyari ang lahat ng ito. Ang gawin mo, bumawi ka sa anak ko hanggang sa mamatay ka. Maliwanag ba? Opo. Ano bang pumasok sa kukote mo? Ha? Net ba yan? Kahihiyan ka sa pamilyang to. Sana hindi kita naabala sa trabaho mo. May 1 oras akong lunch break. Ang suot mo, bagay talaga sa'yo ang mga ganyan. Hindi na ako isang talon ng estudyante. Ito ang tunay kong pagkatao. Tama ka. Tulad nung una tayong nagkita. Nung panahong wala ka pang pangarap sa buhay mo, kundi maging isang kriminal. Sa totoo lang, nagsisisi ako na nagsayang ako ng 7 taon sa isang walang kwentang pangarap. Wala ako sa mood makipag-away sa'yo. May trabaho pa akong kailangan gawin. Naalis ako. Papuntang US. Tulad nga na sabi mo, walang lugar dito ang isang walang pangarap na tulad ko. Hindi ba? Paano ka kaya nakapagtiis ng 7 taon? Nagpakatanga ako sa pag-ibig. Nagkamali ako. Nagsisisi ako na minahal ko ang isang tulad mo. Siguro, impyerno ang 7 taon na yun. Kaya gawin mo ng lahat ng gusto mo ngayon. Boss, anong resulta ng report? Sa kasamahang palad, wala ang suspect sa club na yun. Walang match sa kanila. Ang mga nakuhang DNA samples sa mga biktima ay hindi nag-match sa mga samples na nakuha sa club. Dahil dito, babalik na naman tayo sa umpisa. Detective Park, naging masikasig ka sa paghuli sa amin. Pero simula bukas, panandalian mo na kami mawawala. Subukan mo na lang kaming hulihin sa susunod nating mga buhay. Ay, magkahalong inis at pagkahangang nararamdaman ko sa kanya. Pero naaawa rin ako sa kanya dahil hindi man lang niya tayo nahuli. O anak! Anong ginagawa mo rito? Pwede ba ako magpatulong sa inyo bago kayo umalis? Ano po yun, sir? May inspection kami. Top secret. Huwag mo nang i-report sa loob. Sino pong kasama niyo sa likod, sir? Yes, ma'am! Sir, sa tingin ko wala naman pong makikita kahit ano sa forensics lab namin. Ano po ba ang ginagawa niya sa loob? Hindi mo ba alam? Engineering major, ang presidente natin. Ah, ganun po ba? Yun pala. May inahawakang kaso ngayon sina Yung-hee at ang mga ate niya. Nahihirapan silang lutasin ang kasong yun. Sa kasalukuyan, 6 na babae na nabiktima ng mga suspect. Lahat ay ginahasa muna bago patayin. Kailangan nila ng mga ekspertong tulad nyo para mahuli ang mga kriminal na tulad ng mga suspect na yun. Tulungan natin si Yung-hee. Pagkatapos, sabay-sabay na tayong umalis sa buhay niya.
Okay. Nakuha ko na. Lahat ng background documents na konektado sa kasong ito. Ayos ba? Sino kayo? Sino kayo? Sige na! Masyado ka maaga mo eh! Nakita mo ako? Aray! Pinatay mo siya! Teka! Ang mga suspect sa kasong ito hindi napapanggap na magnanakaw. Sa katunayan, pagnanakaw ang orihinal nilang plano. Pero nang umuwi maaga ang biktima nang hindi kasama sa plano nila. Para protektahan ang kanilang pagkatao, pinatay nila. Sa mga sumunod na pagkakataon, hinahanap-hanap ng mga suspect ang pakiramdam na dulot nito. Doon na nila sinimulang hintayin na makauwi ang biktima para patayin, matapos nila itong nakawan. Ang target ng mga suspect ay ang mga babaeng nagtatrabaho sa Secret Hostess Club. Yun ay dahil alam ng mga suspect na malaki ang kinikita ng mga babaeng ito gabi-gabi. Ang tanong, paano nagagawa ng mga suspect na makapasok sa mga apartment ng mga biktima nang hindi pinagsususpetsahan ng kahit na sino sa mga security guard? Malaki ang posibilidad na sila ay mga lalaki na nakapag-aral sa kolehiyo, pero sa kasalukuyan ay kumikita lamang nakakarampot na sweldo. Kaya naman malaki ang galit nila sa mga taong kumikita ng malaking halaga. Sa madaling salita, sila ang mga manggagawang may pinag-aralan at kilala ang mga biktima. Huh? Tama. Alam ko na. Ano? Ay! Anong mga to? Ang mga suspect sa kaso na hawak ng magkakapatid na Park ay mga delivery guys. Sila ay mga lalaking nakapag-aral sa kolehiyo at posibleng merong hawak na graduate degree. Lumipat sila ng kumpanya at nagpalit ng mga pangalan pagkatapos nilang patayin ang una nilang biktima. May posibilidad rin na ang hinahanap niyong suspect ay mahiyain at wala mga kaibigan sa trabaho bukod sa isa't isa. Pero higit sa lahat, Yonghi, hiling ko maging masaya ka kahit wala na ako. Paalam sa'yo. Hanggang sa muli. Kunin niyo ang personal na impormasyon ng lahat ng mga empleyado ng mga courier company sa buong Seoul. Hahanapin natin kung sino ang mga lalaking lumipat ng kumpanya sa nakaraang 3 buwan at kung sino ang gumagamit ng peking ID. Alamin niyo rin kung ano ang tunay nilang pangalan at hanapin kung sino ang may mga graduate degree. Eto po. Salamat. Walang anuman. Detective? May sinabi ba kung pwede ka nang umalis? Magkita tayo pagkatapos ng kasong to. Maliwanag? Anak, ano ba ang plano mo sa Amerika? Wala pa.
Iisipin ko na lang pagdating ko ron. May tinatayang 40,000 na ninakaw sa Korean artifact sa Amerika. Pwede mo pagsilbihan ng bayan habang nandun ka, hindi ba? Pwede ba? Hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Huwag mong pansinin ng papa mo. Basta kumain ka na lang ng kumain. Bakit kaya hindi na naman sumasagot ang lalaking yun? Hello, si Yonghee to. Yonghee, kasama mo ba si Detective Yunwoo ngayon? Nakauwi na ako ngayon. Kung ganun, bukas ko na lang ito i-report sa kanya. Nakahanap na kami ng mga prime suspects na pasok sa specifications ng investigasyon natin. Mga tahimik at walang mga kaibigan sa loob ng kumpanya. Mga ganun tao sila. May matataas na pinag-aralan ba ang lahat ng prospect? Ang isa ay IT doctor bago siya maging parcel delivery man. Ang isa naman ay nagtrabaho sa isang malaking research lab bago siya masisante. Ang isa naman ay katulad mo na athlete din. Nakakuha siya ng gold medal sa boxing sa nakaraang Asian Games. Sila ang mga pangunahing suspect sa kasong to. Sino kayo? Anong nangyayari, Yonghee? May problema ba? Nandito silang lahat! Tumawag ka ng tulong! Tama ako nga. Tignan nyo, di ba? Alam ko nakita ko na ang mukha mo dati. Ang Olympic fencing gold medalist. Ah! Wow. Hindi lang ikaw ang medalist dito. Meron akong gold medal. Mula sa Asian Games. Sabihin mo nga sa akin, sa dami ng mga empleyado na iniimbestigahan namin dito sa Seoul, kayo ang suspect namin. Paano niyo yun nalaman? May kasabot ba kayo sa mga pulis? Aba, sasabihin ko kung mahuhuli mo ako. Pero kung ikaw ang mahuhuli ko, magiging pampito ka naming biktima. Papunta na rito ang mga pulis. Ikaw ang hostage namin. Tigil! Anong nangyayari? Nasaan sila? Teka ate, ako lang ba tinawagan mo? Hindi ba dapat natin ito ipaalam sa mas nakakataas sa atin? Isipin mong mabuti. Bakit nila atakihin si Yonghee kung hindi nila alam na suspect sila? Siguradong may isa silang kasabwat sa mga pulis, hindi ba? Huh? 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 Wala tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang pamilya natin. Tawagan mo na siya. Sino naman? Ang baba natin! Hello, Mr. Park? Si Chulso po ito. Ano? Talaga bang hindi tayo magsasabi sa ibang polis? Sigurado kayo? Kailangan natin mahanap ang mga siraulong yan bago pa may masamang mangyari kay Yonghee. Hindi ba mas mabilis tayo kung marami Sinabi tayo? na hindi tayo tatawag ng iba. Naisip mo ba na baka patayin nila si Yonghee kapag nalaman nilang hinahanap sila ng mga pulis? Ayaw nga, no? Tama ang ate mo. Malamang patay nila si Yonghee. Kaya nga, kailangan natin siya mahanap. Darating ba? Talaga ang lalaking yon? Pagdating kay Yonghee, sigurado yun. Chulso, anak, bukas naman ang pinto. Mr. Park! Dumating ka. Kumusta? Hello po. Oh. Oh? Oh? Sino ito? Mabuti naman at nag-isip-isip kayong wag nang tumawag ng ibang pulis. Matalino ka rin naman pala talaga.
Saan mo dinala si Honghe? Huwag kayong masyadong mag-alala. Hindi pa namin siya ginagalaw. Bago ang lahat, gusto ko sabihin hanga ako sa galing ng pamilya niyo sa pag-iimbestiga. Gamit ang galing niyong yan, matutulungan niyo kami makatakas sa bansang to. Isa yun sa mga hihilingin ko. Kung gusto niyo pa makitang buhay ang anak mo. Gagawin ko ang lahat ng gusto niyo. Pakawalan niyo lang ang anak ko. Huwag kayong gagawa ng kahit na ano hanggang bukas ng tanghali. Yun lang ang tanging paraan para mailigtas mo ang anak mo. Manatili lang kayo sa bahay niyo. Binabalaan ko kayo. Pag nagawa niyo yun, pauuwiin ko na ligtas ang anak ninyo. Paalam. O sandali. Hello? Bakit ba ayaw mo sa gate dumaan? Mama, kaya mo bang i-trace kung nasaan ngayon si Detective Kim Min-gu? Tama ang hinala mo, anak. Nakuna ng CCTV ng airport toll gate ang sasakyan niya. Papunta sila ngayon sa runway. Sabihin mo, paano mo nalaman ito? Huwag kayong mag-alala. Hindi pa namin siya ginagalaw. Bago ang lahat, gusto kong sabihin hanga ako sa galing ng pamilya niyo sa pag-iimbestiga. Ay, madali na namin mahuhuli mga kriminal na yun. Gusto mong malaman kung sino makakahuli? Siyempre kami mga kapatid ko. Pero ako ang gumawa ng karamihan ng trabaho. Ang husay-husay niyo po talaga, Detective. Opo, opo. Sige po, magkita po tayo mamaya. Opo, sige po. Hoy! Pagkakit natin sa aeroplano. Tsaka natin gawin sa kanya lahat ang gusto natin. Sige, Ayos ba? gusto ko yan. Gusto mo bang mauna? Kung pwede ba eh. Tigil! Sino naman yun? Mauna na kayo. Ako nang bahala sa isang to. Yuki! Gumising ka! Ay, nagising siya. Pwede ba tumahimik ako na maingay? Uy, tayo na! Ayoko na rito! Gusto ko mabuhay! Ay, naka. Paano natalo ng mga mahihinang tong nag-iisang anak ni Handalsik? Pasensya na, Papa. 7 taon ako nagpahinga. Tapusin na natin ang mga siraulong to. Ah, gumagalaw ka pa, ha? Sino ka ba talaga, ha? Yunghi, ayos ka lang ba? Pare, ako na lang ang kunin mong hostage. Pakawalan mo na si Yunghi. Mga babae lang ginagawang hostage. At mas lalong maganda kung babaeng pulis ang gagawing hostage, hindi ba? Inutusan lang kami ni Detective Kim. Sinusunod lang namin lahat ng utos niya. Hindi ba't nakakahiya ang maging sunod-sunuran? Ikaw siguro. Sino ka ba talaga? Hindi ko na gustong malaman pa. Pasensya ka na. Pwede ba akong tumayo muna saglit? Namamanhid na binti Gagantin mo nga. Uy! Nawala pa mamanhid. Parang magic, ang galing. Ayos ah. Ito lang ba ang dahilan kung bakit ka nagsikap maging pulis? Para gumawa ng krimen? Hindi ka ba nahihiya? Sinisira mo ang imahe ng mga pulis. Tumahimik ka! Sino ka ba? Ha?
Ang mga babaeng pinatay ko, mga salot lang sa lipunan. Alipin sila ng pera. Isa kang pulis. Responsibilidad mong protektahan ng lahat ng tao. Kahit ano pang trabaho o estado nila sa buhay. Bakit kasi hindi mo na lang aminin na ginamit mo lang ang pagiging pulis mo para makapagnakaw at pumatay nang walang kinatatakutang batas? Huwag mong insultuhin ang mga taong nagsisikap para lang mabuhay ng marangal! Ang ganda na sinabi mo. Sa totoo lang, muntik na ako maiyak. Alam nyo, nakakatawa to. Ha? Akala na pinagmamalaki yung pulis, mahanap nila sa top secret club ang mga suspect ng krimen na to? Ang hindi nila alam, konektado sa bank account namin sa ibang bansa ang bidding sa club na yun. At isa pa, galing din sa mga pulis ang eroplanong to. Pati na rin ang mga taong tutulong sa amin na makatakas. Nakakatawa, di ba? Hoy! Paliparin mo ng eroplano! Teka! Oh! Uy! Teka, sandali! Churso! Iniwan tayo! Churso! Oh, paano yun? Churso! Anong? Honey? Eto na! Ano, masaya ka na ba? Lumakay ka na! Honey, Tulungan mo ako. dahan-dahan. Ang hita ko! Dahan-dahan. Ayos ka lang? Honey, mukha bang ayos lang ako? Anong nangyari dun sa aeroplano? Napigilan mo sila, honey. Ang galing mo. Yonghi! Yonghi! Nag-alala kami sa'yo, ha? Chulso! Ayos ka. Nag-alala talaga ako sa'yo. Detective Park! Ang kapal ng mukha mo. Ang daming sugat ni Chulso. Pwede ba? Tama na yan? Magiging kamag-anak na ba natin ang mga pulis na yan? Baka sa kulungan ng bagsak natin kapag nagpunta tayo sa kasal nila.
Ay, Uy, tingnan nyo na. Okay, eto na. Ang bagal mo mag-type. Teka, sandali lang. Kinabahan Ano naman. ka ba? Kasi para yatang hindi ko kayang tignan. Ay, parang kang hindi lalaki, Chulso. Sige na, Yongi. Tingnan na natin ang resulta. Bilis na. 1, 2, 3. Bakit ganyan ang mukha nyo? Bakit? Bumagsak na naman ako? Pasado! Pasado siya! Pakinig kayo! Isa ng pulis ang anak ko! Isa ng pulis! Salamat! Pulis na ako! Boy! No! 얘기해줄게요 하루에 한 번씩 Maraming salamat! Salamat. Sandali lang. Aalis na kami. Sige, magpakasaya kayo. Salamat po, Papa. Yonghee, mag-iingat kayong dalawa na anak ko, okay? Dadalawin namin kayo. Ito ang dahilan kung bakit maswerte tayo at may pulis sa pamilya natin. Masarap makalabas sa kulungan paminsan-minsan, di ba? Alam kong sobra mong pinagmamalaki si Chulso. Kaya nga, huwag na tayo maging sakit ng ulo sa kanya habang nakakulong tayo. At tigilan mo na yung pagnanakaw ng gamit ng mga gwadya, pwede pa. Pag nakalabas na tayo, ano sa tingin mo ang pagkakaabalahan natin? Hindi na tayo pwede magnakaw uli. Kaya mo makipag-usap sa mga aso. Bakit hindi ka nalang maging dog trainer? Tapos ako naman pupunta ng Hollywood para maging makeup artist. Ano sa tingin mo? Magandang ideya yan. Teka, maiba ko. Bakit kakaiba magsalita ang pangalawang anak ni Detective Park? Napansin mo ba yun? Hindi mo ba alam? Pinalaki ni Detective Park si Yung-suk sa probinsya. Siguro yun ang dahilan kung bakit siya may punto tuwing magsasalita siya. Talaga? Kayahin ko kaya ang punto ng pagsasalita niya pagpunta ko sa Hollywood. Ano sa tingin mo? Tingin ko ayos yun. Oh, bakit ang lungkot ng mukha mo? Nag-aalala kasi ako sa mama at papa mo. Gusto ko rin silang maging masaya. Masayang-masaya na ang mga yun. Lalo na ngayong hindi na sila nagtatago sa batas. Maniwala ka sa akin. Naisip ko lang, kapag natapos na ang sintensya at nakalaya na sila, pwede ba silang tumira kasama natin? Ano? Oo na, sige na. Pero syempre, dahil kasal na tayo ngayon, gusto ko munang masolo ka. Pumapayag ka na? Ay, masaya naman. Ikukuha ko sila ng trabaho sa Crime Advisory Committee bilang mga special consultants. Magandang plano yan. Pero pwede ba na ako muna ang isipin mo? Ang saya-saya ko ngayong araw. Napakaganda pa ng panahon. Woohoo! Ano sabi mo? Hindi nga ako masinaga ng araw eh. Napakakulimlim. Paano naging maganda to? 이제부터 평생 언제나 둘이 평생 함께 밥을 먹고 함께 눈을 뜨며 오래오래 살자 같이 걸어가요 평생 같은 꿈을 꿔요 평생 많이 웃어주고 많이 안아주며 예쁘게만 살자 너무 눈이 부신 그대가
때로는 힘들기도 했지만 이제는 예쁘기만 했었던 추억이 된 것 같아요.